Isa kami sa pamilya na masasabi natin hindi naman naghihirap, nakatira kami sa isang hindi naman mamahalin subdivision, may negosyo kaming mag-asawa na mga buy and selling. May naman na rin ako sa aking mga magulang ng mga paupahan na apartment, kaya masasabi ko na kontento na kami sa buhay. Halos wala na kami hihilingin pa, pero hindi pala totoo na kahit may financial stable kayo, ay masaya na kayong mag-asawa. Meron kasi kaming kulang na hindi ko maibigay ang kaligayahan ng asawa ko. Hindi ko kasi siya mabigyan ng anak, nangyari ito noong 43 years old ako. Ang aking asawa ay mas bata sa akin ng 11 years sa edad na 32 ng asawa ko. Nag-aalala na kami na baka hindi magkaroon ng anak. Sa ilang taon kasi namin pagsasamang mag-asawa, hindi kami biniyayan ng anak. Dahil nga dyan minabuti naming na magpakonsulta sa doktor at doon nga namin nalaman na ako ay may diferensya. Lumapit din kami sa mga espesyalista para sa artificial insemination. Wala pa rin at malaki na ang nagastos naming para doon, kaya nag-iisip kami ng ibang paraan para mag-anak. Tinagap ko na rin sa sarili ko na hindi na ako magkakaanak. Ang asawa ko na lang ang inaalala ko na kahit siya na lang ang mag-anak, kahit hindi ako ang ama, ay payag na ako. Mabigyan ko lang ang kasiyahan ng asawa ko at magkumpleto siya bilang babae at ang pagiging ina ang isa sa magpapasaya asawa ko. Kahit ano ay gagawin ko, mabigay ko lang ang kaligayahan niya. Kahit na masakripisyo pa ang sarili kong kaligayahan. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Si Nena ay nakilala ko sa isang probinsya na dinaluhan ko na may fiesta. At isa ako sa mga judges doon sa binibining barangay na inorganisa ng aking kumparing konsehal. Isa si Nena sa mga kandidata noon na talagang mapapahanga ka sa ganda. Bukod kasi sa maganda ang hubog ng katawan, maputi ito at matangkad. Kahit laki sa probinsya, wala ka na makikita na bakas na siya isang probinsyana. Malalaman mo ang lang ito kapag nakausap mo na siya. Dahil sa accent ng local dialect nila, si Nena ang first runner-up noon. Pagkatapos ng okasyon noon, pinakilala kaming mga judges sa mga kandidata at nagkataong kamag-anak pala ng kumpare ko si Nena. Medyo malayo nga lang, pumunta din kami doon sa bahay ni Nena ng araw ng fiesta ay nakikain kami doon. Doon ko rin nakita ang kalagayan ng buhay ng pamilya ni Nena, si Mang Pedring ang kanyang ama, na isang magsasaka at si Aling Rosing na asawa niya. Ang kasama niya sa pagtatanim ng palay, meron din 3 pang kapatid si Nena na mas bata sa kanya. Bakas din sa mukha at balat ng ama ni Nena ang hirap ng buhay sa bukid. Maging ang kanilang bahay ay makikita mo talagang kulang sila sa kagamitan. Pero napakabait ng mga magulang niya sa kabila ng kapos sila sa buhay. Pagdating ng fiesta ng kanilang baryo, ay talagang pinaglalaan nila. Sa katunayan nga, marami silang handa na pagkain, may katay pa na baboy. At kahit hindi nila kilala ay pinapapasok nila at pinapakain. Doon ako labis na humanga sa pamilya ni Nena. Kulang man sila sa material, pero sobra-sobra naman ang kanilang kaibigan at kita mo sa mga mata nila ang tuwa at saya. Si Rafael. Sa loob ng 1 taon namin, pinaghahandaan ang fiesta dito sa amin bilang pasalamat na rin sa aming patron. At para sa masaganang ani, ang kwento sa akin ng ama ni Nena, pero napansin ko rin na parang iba ang itsura ni Nena sa kanyang mga kapatid. Maging sa kanyang mga magulang, kaya pabiro ko na sinabi na buti pa si Nena hindi maitim kahit na dito siya sa probinsya. Habang nagbibiruan kami ng bunsong kapatid ni Nena na si Roel, na siguro mga 10 taon lang iyon. Sa narinig ng nanay Nena na si Aling Rosing, napatingin siya sa akin. Akala ko magagalit, pero hindi naman at sinabi sa akin na si Nena pala ay ampon lang nila. Anak daw ito ng kaibigan niya, noong nagtratrabaho pa daw siya sa Maynila.
Nakilala niya daw ang ina ni Nena dahil sa magkapitbahay ang amo nila noong sa Maynila. Habang nagtatrabaho sila bilang kasambahay, nagkaroon daw ng relasyon ang kaibigan niya at amo nitong lalaki at nabuntis ito. Pilit daw pinapalaglag ng amo ng kaibigan niya si Nena, pero hindi daw ito nalaglag, kaya nalaman ng amo nitong babae ang relasyon nila ng asawa niya, kaya galit na galit ito. Pero para daw makaiwas sa eskandalo, pinatira pa rin daw ang nanay ni Nena sa bahay ng amo. Hanggang sa manganak ito, pero nang makapanganak daw ito, pinapalayas na sila doon sa mansyon. Pero hindi naman daw makaalis ito dahil wala naman mapupuntahan, hindi rin ito makauwi ng probinsya dahil may asawa rin ito doon. Kaya raw iniwan sa kanya ang batang si Nena at umalis na ito sa mansyon. Simula noon ay hindi na niya nakita pa ang tunay na ina ni Nena, kaya nang umuwi siya ng probinsya, dinala niya ito. Hanggang sa makilala niya ang asawa niyang si Mang Pedring at itinuring na nilang tunay na anak si Nena. Kaya rin daw maputi at matangkad si Nena dahil namana nito sa ama ang kulay nito. Half Spanish raw ang ama ni Nena. At may posisyon ito sa isang malaking kumpanya noon sa Metro Manila, lalo pa. Ako humanga sa mag-asawang Aling Rosing dahil sa kabila ng payak nilang pamumuhay sa probinsya. Ramdam ko at kita ko sa mga mata nila kung gaano nila kamahal ang mga anak nila, lalo na si Nena na kahit hindi nila tunay na anak. Nang makabalik na ako ng Maynila, hindi mawala isip ko ang pamilya ni Nena, lalo pa nang makita ko ang ama ni Nena na nag-aararo gamit ang kalabaw, samantalang ang mga kasabayan niya ay gumagamit na ng makina na pambungkal ng lupa. Sa totoo nakakaluwag naman ako sa buhay at sa edad ko noon na 31, may maayos na ako na kalagayan sa buhay. Wala pa naman ako balak mag-asawa noon, siguro dahil hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Pero nang makita ko si Nena tila ba nagbago ang pananaw ko sa buhay at nangarap na rin ako na magkapamilya. Kaya kinausap ko ang aking kumpare na konsehal na kung maari ay tulungan ang pamilya ni Nena. At ako na ang magpopondo, wag niya na lang sabihin na galing sakin. Ganun nga ang ginawa ni konsehal. Binilihan niya ng makina para sa pagsasaka si Mang Pedring, nagbigay din ng mga binhi at abono. Ipinaayos na rin nila ang mga sirang parte ng bahay ni Nena. Pero nagtaka daw itong si Mang Pedring kung bakit masyado marami ang ibinibigay na tulong sa kanila. Baka daw kung saan nanggaling ang pera na ibinibigay ni konsehal, kaya naman napilitan na ang aking kaibigan na sabihin kung saan nanggaling ang pera. Konsehal, pakisabi mo kay Rafael na salamat, o kaya dalaw siya dito, para naman makabawi ako sa kanya, para mapadalhan ko rin siya ng mga ani namin. Iyon ang mga salitang sinabi ni Mang Pedring kay konsehal. Kaya naman nag-schedule na ako ng pagpunta muli sa probinsya nila, at sa araw muli ng fiesta ako dumating. Labis naman ang tuwa ng mag-asawa nang dumating ako, saka ang mga kapatid ni Nena, dahil kahit paano may mga dala akong pasalubong para kanila galing ng Maynila. Narinig ko tuloy ang mga tsismisan nila na ako daw ang boyfriend ni Nena. Paanong nangyari? Hindi naman kami nag-uusap. Ang akala daw kasi ng mga tao doon ay manliligaw ako kay Nena. Pero ang totoo, iyon talaga ang plano ko, ang ligawan si Nena. Sir Rafael, kumusta po kayo? Kailan kayo dumating dito sa amin? Tanong ni Nena. Napatitig talaga ako kay Nena. Dalagang-dalaga na ito. Hindi tulad ng unang punta ko na dalagita pa lang ito. Sa 3 taon kasi na nakalipas, iyon lang muli ang pagkikita namin ni Nena. Nena, wag mo ako tawagin Sir Rafael lang. Hindi naman nalalayo ang edad ko sa'yo. Pabiro kong sabi kay Nena. Sige po Rafael, sabi niya. Natawa na lang ako. Masyado naman magalang ang batang ito. Sa loob-loob ko, nawili nga ako sa lugar nila Nena. Sinamahan din ako ni Mang Perding sa bukid kung saan siya nagtatanim, at ang ipinakita ang mga biniling gamit sa mga binigay ko na pera. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Nena at makakwentuhan, lalo ako humanga at napaibig sa kanya. Dahil sa taglay nitong kabaitan, napakalumanay magsalita. At masasabi ko na mahinhin talaga siyang babae. Napakabuti ng pagpapalaki ni Mang Pedring at Aling Rosing kay Nena. Nabanggit din ni Nena na nais niya rin sa niyang makilala.
ang tunay niyang magulang, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na iyon at sinabi ko na tutulungan ko siya na hanapin ang kanyang mga magulang. Nag-umpisa kaming mag-research sa mga detalye na alam ni Aling Rosing. Kaya nang bumalik ako ng Maynila, nagsimula agad ako sa paghahanap, pero ang hirap pala maghanap ng ganun, lalo na noong nawalang pang social media. Di tulad ngayon na sa isang pindot mo lang maari mo na makita mo ang pangalan na hinahanap mo. Nanay Rosing, magpapaalam sana ako sa iyo na pupunta ng Maynila para hanapin ang aking tunay na magulang. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko kayo ipagpapalit ni tatay. Kahit na makita ko sila, sabi ni Nena, Nena anak, mag-iingat kayo doon. At Rafael, huwag na huwag mo pababayaan si Nena, bilin sa akin ni Aling Rosing. Opo nanay, ang tugon ko sa kanya, na noon ay magkasintahan na kami ni Nena, at isasama ko si Nena sa Maynila, para hanapin namin ang kanyang mga magulang at ayusin na rin namin ang mga papeles para sa kasal namin. Kahit na matagal na kami mag-on ni Nena, wala pa rin nangyayari sa amin, talagang iginagalang ko siya. Kahit na magkasama kami doon sa bahay ko, hanggang halik lang muna, at iyon lang din naman ang kondisyon ni Nena. Antayin na lang daw namin na makasal kami. Labis nga ang aking tuwa nang magpakasal kami ni Nena sa probinsyana dahil sa mainit na pangtanggap ng mga tao doon. Lalo na ang pamilya ni Nena, isa pa sa ikinatuwa ko. Maging ang pamilya ko at mga kaibigan dahil sa tradisyon nilang kasal. May sayawan, may kantahan, may sabitan ng pera sa bagong kasal. Ibang-iba sa mga madalas na nakikita ko na kasal. Wala talagang pagsidlan ang aking tuwa. Dahil ang isa sa pinakamagandang babae sa baryong iyon, ang mapapangasawa ko. Rafael, ingatan mo at mahalin ang anak ko. Hindi ko man tunay na anak yan, pero ang pagmamahal namin ng asawa ko sa kanya ay higit pa sa mga tunay naming anak. Iyan ang bilin sa akin ni Tatay Pedring, habang umiiyak at nakayakap sa akin. Huwag po kayo mag-alala tatay, mamahalin ko at ingatang ang anak ninyo. Hindi ko man mahigitan ang ibinigay ninyong pagmamahal, gagawin ko ang lahat mapasaya at mapaligaya ko lang siya. Iyan ang tugon ko sa mga magulang ni Nena, at magpahanggang ngayon ay akin pang pinaghahawakan at pinaninindigan na kung ano ang magpapasaya at magpapaligaya sa asawa ko, ay iyon gagawin ko. Sukdulan na masakripisyo ang sarili kong kaligayahan, ganyan ko kamahal ang asawa ko. Kaya nga dumating sa punto na desperado na ako sa mga hakbang, dahil nagkakaedad na rin ako at ang asawa ko. Baka dumating sa puntong maging ang asawa ko ay hindi na pwede magbuntis at magkaroon ng sariling anak. Kaya pinag-usapan na namin ng asawa ko kung ano ang gagawin, kaya nag-isip kami at gumawa ng plano. Ang plan A, Plan B at Plans. Yung Plan A ang pagpunta nga sa espesyalista para sa artificial insemination. Ayaw kasi ng asawa ko na mag-ampon kami, gusto talaga niya ang sarili niya anak, at maranasan ang maging tunay na ina. Pero sa Plan A ay hindi kami nagtagumpay, kaya proceed kami sa Plan B na talagang desperado na kami. Maghahanap kami ng lalaki na pwede maglagay ng punla sa asawa ko. Pero sa tulong ng mga espesyalista, pero malaki ang perang gagastusin, baka maubos ang sabing namin, kaya hindi pa rin kami magtagumpay. Matagal din kaming naghintay, pero wala talaga. Kaya naging desperado na kami, kaya pumasok na kami sa Plan C. Ang totoo, napakahirap para sa akin ang Plan C. Maging ang asawa ko ay nagdadalawang isip, pero nabuo na ang pasya namin na gawin ito. Kaya nagsimula na kami sa paghahanap ng lalaki na maaring magbigay ng anak sa asawa ko. Naghanap kami sa internet, kaya lang puro scam lang sa kaayaw ng asawa ko. Kaya naghanap kami ng iba, pumunta kami ng mga bar para maghanap ng lalaki at makapili ang asawa ko. Pero kapag andyan na at kakausapin ko na para set up, nagbaback out ang asawa ko. Natatakot daw siya, kaya ang asawa ko pa rin ang sinusunod ko. Kaya ayon, kinalimutan na naming ang bagay na yon, hanggang sa lumipas pa ng 1 taon, nililibang ko na lang ang asawa ko sa mga pasyal. Minsan doon kami sa probinsya nila, dinadalaw namin sina Tatay Pedring at mga kapatid niya. Doon ay pansamantalang nalilibang ang asawa ko.
Pero kapag bumalik na kami sa Maynila, nakikita ko sa mga mata niya na malungkot ito. Kahit hindi man niya sabihin, nagpatayo na rin kami ng bahay doon sa probinsyana para madalas kami doon. Kaya lang andito ang negosyo namin, kaya kailangan pa rin andito kami. Hanggang minsan isang gabi na napag-usapan muli namin ang dati naming plano at sang-ayon pa rin naman ang asawa at open pa rin siya tungkol doon. Pero mahal niya daw ako at tanggap na niya sa sarili niya na hindi na kami magkakaanak. Magiging masaya pa rin naman tayo kahit wala tayong anak. Pero parang pilit ang sabi ng asawa ko at kita ko sa mata niya na inuunawa lang niya ang kalagayan ko. Hanggang sa minsan may isang malakas na bagyo ang dumating, as in literal na bagyong malakas. Maging ang mga puno sa bakuran namin ay nabuwal. Ang iba't parte ng bubong ng bahay ay nasira. Maging ang negosyo naming ay naapektuhan. Pero ang inaakala namin bagyo na sumira at nagpalugi sa negosyo namin, ay iyon din pala ang susi para matupad ang pangarap ng asawa ko na magkaroon ng sariling anak. Paghupa ng bagyo at malakas na ulan, naiwan ang mga kalat at debris na nasira lalo na sa bahay namin. Kaya naghanap ako ng tao na gagawa at maglilinis sa mga kalat. May nirekomenda sa akin ang kaibigan ko na karpintero, si Mang Pablo. Itinuro ko kay Mang Pablo ang mga gagawin, pero sabi ni Mang Pablo, medyo matagal na gawaan yan, saka kailangan natin ng dagdag na tao. Okay lang Mang Pablo, basta kailangan sa loob ng 1 linggo, matapos yan, para makapag-open na ulit kami ng negosyo. Kinabukasan may kasama nga na 5 tao si Mang Pablo, at sinimulan na nila ang paggawa. Masisipag naman at magagaling ang mga tao ni Mang Pablo, kaya naman madali nila natapos ang mga gagawin. Kaya lang may mga natira ng kahoy at basura na hindi pa naitatapon, kaya kinausap ko si Mang Pablo na mag-extend sila kahit 2 days para putulin ang mga sanga ng kahoy. Pero may gagawin na daw sila bagong project, kaya hanggang Friday na lang sila. Baka naman Mang Pablo, meron kayo ibang kakilala na gagawa, kahit 1 tao lang. Pagpipilit ko kay Mang Pablo, Sir, meron ako rerekomenda, anak siya ng kaibigan ko. Masipag, maasahan mo sa mga paglilinis at iba pang trabaho sa bahay. Sabi ni Mang Pablo, sige Mang Pablo, papuntahin mo dito. Pagsapit nga ng linggo, may kumakatok sa gate namin, kaya agad na tumayo ang asawa ko para pagbuksan. Hinayaan ko na lang ito, dahil tanaw ko naman sa bintana ang gate namin. Nakita ko ang isang lalaki na matangkad, at siguro mga nasa edad 20 to 25. Medyo maitim ito, at halatang batak sa trabaho ang katawan. Pinapasok ito ng asawa ko, at pinakausap sa akin, "Good morning sir, ako po si Andy. Ako po yung nirekomenda ni Mang Pablo, para maglinis po dito sa inyo. Ganun ba? Kaya mo ba iligpit lahat yan? Saka paputol ko na rin ang mga sanga ng kahoy. Kailangan mo pa ng kasama." "Kaya ko na yan sir, sanay po ako sa ganyan trabaho." Sabi ni Andy, "Ano ba dati mong trabaho?" Tanong ko kay Andy, "Nagtatanim po ako ng palay sa probinsya, naggagapas din at nag-aararo, kapag naman po nakatanim na. Umaakyat naman ako ng buko para kumuha ng tuba. Saka nagkokopra din po ako, kaya pala batak ang katawan mo sa trabaho. Ilang taon ka na ba?" 23 po, sagot ni Andy. "Sige, pwede ka na mag-umpisa. At sabihin mo ang kung ano mga kailangan mo." Sabay alis na rin at sinamahan ng asawa ko sa labas para ituro sa kanya ang mga gagawin. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na nagkukwentuhan sina Nena at Andy, at tanaw ko sa bintana na masayang tumatawa ang asawa ko. Naisip ko na lang na siguro nagkakaunawaan sila, kasi pareho silang galing ng probinsya. Ako naman natuwa, lalo nakikita ko na masaya ang asawa, bihira din kasi siya magkaroon ng kausap dito, lalo na nasa loob kami ng subdivision na hindi basta-basta nakakapasok ang tao. Pero may isang araw na nakita ko ang asawa ko na nakasilip sa bintana at nakatingin kay Andy sa ibaba, habang nagpuputol ng kahoy ito. Hindi ko sigurado kung kay Andy siya nakatingin o doon sa ginagawa nito. Nakita ko kasi na nakahubad ng shirt si Andy, at naiingit nga ako sa nakita ko nga mga abs nito sa katawan, at ganda ng tindig ni Andy. "Sir, may ipapagawa pa ba kayo?" tanong ni Andy. "Tapos na po lahat ng mga ipinagawa ninyo." Agad naman akong lumabas para tingnan, maayos agad
Pulido ang mga gawa ni Andy, saka naligpit ang mga kalat, kahit na ang mga hindi ko sinabi sa kanya na ayos. Good job Andy, maayos ang gawa mo. Salamat sir, pero sir, last day ko na ngayon, babalik na rin ako ng probinsya. Uwi ka na? Tanong agad ng asawa ko kay Andy. Opo ma'am, nakikituloy lang kasi ako doon kina Mang Pablo. Nahihiya naman ako na tumagal doon. Kapag may papagawa ulit kayo, patawag ninyo na lang ako. Yung bandang likod, doon sa may dirty kitchen, may aayusin pa doon, di ba? Sabi ng sawa ko. Oo nga, doon Andy. Saka kung nahihiya ka doon kina Mang Pablo, dito ka lang muna, may ekstrang kwarto doon, para naman may kasama kami dito. Talaga sir, sige po, kahit wag na ninyo ako sahuran, kapag nakakita na po ako ng bagong trabaho aalis din ako. Sabi ni Andy, hindi dito ka muna, para may assistant ako. Tamang-tama, nagbakasyon si Aling Mina, ang katulong namin, umuwi din ng probinsya. Dahil namatay daw ang tatay, kaya 3 lang tayo dito sa bahay. Sabi ko, Andy, o nga naman Andy, pansamantala dito ka muna, para naman may katulong ang asawa ko. Siguro mga 3 linggo na si Andy sa amin. Pero palagi ko napapansin at nakikita na nakatingin ang asawa ko kay Andy, kaya kinausap ko ito. Dahil open naman kami ni Nena sa isa't isa, tinanong ko siya about kay Andy. Nena, napapansin ko, madalas ka nakatingin kay Andy. Pabiro kong tanong sa kanya, humahanga lang ako sa kanya, kasi ang galing niya maggawa, saka mabait siya, saka nakaka-relate ako sa kanya, dahil alam mo naman na pareho kaming laking probinsya. Dagdag pa ng asawa ko. Doon ko nga nakita ulit na masaya ang mga mata ng asawa ko, dahil doon ko muling naisip ang dati naming plano, ang Plan C. Neng, naalala mo pa ba yung plano natin, yung Plan C? Tanong ko sa asawa ko, bakit meron ka na ba nakita? Wala pa man. If meron lang okay ka pa. Ba doon, okay lang, alam mo naman na gustong gusto ko talaga magkaanak. Napatingin ako sa asawa ko, wala pa rin kupas ang ganda nito. Kahit ilang taon na ang nakalipas, simula ng pakasalan ko ito. Pero parang may kirot sa dibdib ko, kapag naiisip ko, na may ibang aangkin sa pinakamamahal ko na asawa. Ikaw Neng, baka may nakita ka na, sabihan mo lang ako, para maplano natin ang ating gagawin. Tumango-tango lang ang asawa ko. Ganun lang kasi siya, matipid siya magsalita, pero ang totoo yan, naghihinala talaga ako sa asawa ko, na may lihim itong pagtingin kay Andy. Kaya naisipan ko na maglagay ng mga hidden camera sa kwarto namin, maging sa sala at sa kusina, na ako lang ang nakakaalam, at kahit wala ako sa bahay, ay makikita ko sa dala-dala kong tablet, ang bawat mga galaw sa loob ng bahay namin. Doon ko nga nakita na lihim na tumitingin si Andy sa asawa ko, kapag nakatalikod ito, at si Nena rin, ay pasulyap-sulyap din, at minsan masaya silang nagkukwentuhan, na parang mga tropa lang, dahil doon. Naisip ko na ito na ang gawin namin ang Plan C. Si Andy ay sakto sa karakter na hinahanap ng asawa ko, kaya muli kong kinausap ang asawa ko tungkol dito. Pero hindi ko sinabi na nakikita ko sila sa mga CCTV kinabit ko. Sinabi kay Nena na si Andy ay pwedeng maging ama ng anak natin. Medyo nagulat naman si Nena, pero nagtanong siya na papayag, kaya papaano natin gagawin? Ikaw na ang bahala, sabi ko sa asawa ko. Tutal minsan kayong dalawa lang naman dito. Ikaw na ang gumawa ng paraan, sabi ko. Basta tandaan mo ang mga kondisyon natin. Ulit ko pa sa asawa ko, pero nagtanong muli sa akin ang asawa ko na, totoo na ba talaga ito? Baka naman napipilitan ka lang. Agad ako na tumugon na, matagal na natin na gustong magkanak. Baka ito na ang pagkakataon na hinihantay natin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kung ano ang magpapaligaya sa'yo, ay maligaya din ako. Sabay yakap ko at halik sa noo sa asawa ko. Andy, aalis ako. Mga 2 days ako nawala. Si Mamu bantayan mo dito. Ang gate lagi mo ilok. May asikasuhin lang ako na negosyo sa Cebu. Pagbibilin ko kay Andy, sinadya ko talaga na sabihin kay Andy, para alam niya na wala ako at makagawa ng paraan ng asawa ko. Lumipad nga ako papunta ng Cebu, pero nakamonitor ako sa mga CCTV na kinabit, parang normal lang naman, nagbantay ako baong araw,
Wala naman ginawa ang asawa ko, maging si Andy, kahit na nakikita na niyang parang inaakit siya ni Nena. Tumatalikod lang ito at hindi lang pinapansin, kaya hinayaan ko na lang muna, naka-record naman lahat. Replay ko na lang, may kakausapin kasi ako na tao. Ganun nga lagi ang nangyayari, minsan hindi na ako nakakamonitor. Kaya hinayaan ko na lang. Tinatanong ko na lang si Nena, kapag dumarating ako, kung anong nagyari, sasabihin niya, wala daw. Pero nang minsan na, nag-replay ako ng video, nakita ko sila, habang nagdidilig ng halaman si Andy, aksidente nitong nabasa ng hawak na hose na pandilig ang asawa ko. Kaya bumakat ang katawan nito sa damit, tila ba napalunok si Andy. Nang makita ang asawa ko sa ganun kalagayan, ang asawa ko naman naglakad na papasok sa bahay, at pumunta sa kwarto, para magbihis. Sinundan naman ito ni Andy, habang naririnig ko sa audio na nagsosorry si Andy kay Nena. Sumunod naman ito hanggang kwarto namin. Siguro sinadya talaga ng asawa ko na wag isara ang pinto ng kwarto, para makita siya ni Andy na nagbibihis, at iyon nga ang nagyari. Nasa pinto si Andy at nakatitig sa asawa ko na nagpapalit ng damit. Pagharap ni Nena kay Andy, nagkatitigan ito, at parang nag-uusap ang kanilang mga mata. At walang sabi-sabing sinunggaban ni Andy ang asawa ko. Napapikit na lang ako sa nakikita ko. Masakit pala na ang asawa mo ay inaangkin ng iba, ang kirot sa dibdib. At napaluhan na lang ako. Pinatay ko na ng tablet na pinapanood ko. Hindi ko kinaya ang mga sandaling iyon. Pagka-uwi ko, nagpanggap ako na walang alam. Tulad ng dati, masaya pa rin akong sinalubong ng asawa ko, na parang walang nangyari. Hinihintay ko na magkwento siya sa akin tungkol dito. Pero lumipas ang mga araw, walang binanggit ang asawa ko. Pero sa nakikita ko araw-araw, lalo na kapag wala ako, ang sweet nila at parang sabay sila kumain. Maligo at maging ang pagtulog sa kwarto namin ay kanilang ginagawa. Kinakabahan ako sa nangyayari, hindi ito pwede. Baka paggising ko, wala na akong asawa. Dahil tuluyan ang napaibig kay Andy, nakakaramdam na rin ako ng selos. Dahil sa mga nakikita ko na ginagawa ng asawa ko kay Andy, na mga hindi niya ginagawa sa akin, ang pagkamahinhin nito, kapag ako ang kasama. Pero wild kapag si Andy ang kasama niya, napapaisip ako, ito na ba ang risk na inaasahan ko? Nagpatuloy ang pagbulag-bulagan ko at bingi-bingihan sa mga nakikita ko sa asawa ko at kay Andy. Minsan may mga pagkakataon pa na nagigising ako sa madaling araw na wala ang aking asawa sa tabi ko. Kaya hinahanap ko ito. Wala akong ibang nasa isip na baka andun kay Andy. At hindi nga ako nagkamali, nakita ko ang asawa ko. Pumasok sa kwarto ni Andy, halos hindi na ako makatulog kapag ganun. Nagpapanggap na lang akong tulog pagbalik ng asawa ko. Pagbalik nito, bagsak agad at halatang pagod. Minsan, tanghali na gumising. Lumipas pa ang mga buwan at parang normal na sakin iyon. Alam ko na masaya at maligaya ang asawa ko habang nasa piling ni Andy, kaya tiniis ko lang ang ganun sitwasyon. Ning tanghali, gising na, may pupuntahan tayo. Sabi ko sa asawa ko, mamaya na. O kaya ikaw na lang kaya, tinatamad ako, sabi ng asawa ko. Sabay tumayo at parang nasusuka ito. Napatingin ako sa kanya at tanong, buntis ka? Tumango naman ang asawa ko, sabay sabing sorry wala akong sinabi sa'yo. Tungkol dyan, ayoko na kasi malaman mo, ayoko rin kasing makitang nasasaktan ka. Kaya, wala akong binanggit sa'yo kahit ano. Napayakap na lang ako sa maganda kong misis. At sabing magiging tatay na ako, pagkatapos naming makumpirma sa doktor na buntis ito, sinunod na namin ang plano namin sa planse. Kunyari ay sinasabi ng asawa ko kay Andy na naghihinala na ako na may relasyon kami, kaya pinapaalis na siya. Bago pa kami mabulgar, iyon ang sabi ng asawa ko kay Andy. Uwi ka lang sa probinsya nyo, sabi pa ng asawa ko, kalimutan na natin ang mga nangyari sa atin, at pakiusap ko sa'yo, na wala sana makaalam nito kahit sino. Sumang-ayon naman si Andy sa mga sinasabi ng asawa ko. Sabay binigyan niya pa ng pera na maari niyang paumpisa ng negosyo. Sa probinsyana nila, Sir Rafael, magpapaalam na po ako, uuwi na po ako ng probinsya. Paalam ni Andy sa akin,
isang araw matapos kausapin ng asawa ko si Andy. Kunwari ay wala akong alam at sinabi ko, bakit bigla naman ang pag-alis mo? Nagdahilan naman si Andy na may emergency daw sa probinsya nila at baka raw hindi na siya bumalik pa. Binigyan ko rin ng pera ito na kunwari ay bonus niya dahil sa matapat niyang paglilingkod sa amin ng asawa ko. Labis ang pasalamat nito sa akin. At hindi makatingin ang diretso sa mga mata na tila ba nakokonsensya sa mga ginaw nito sa loob-loob ko. Hindi lang alam ng taong ito na alam ko at kitang-kita ko kung paano at ano ang ginawa niya sa asawa ko, pero lihim din ako na nagpasalamat sa kanya, pero dahil iyon nga ang plano, dapat iyon ang masunod para maging success ang pangarap ng asawa ko na magkaanak kami. Makalipas nga ang ilang buwan lumobo na ang tiyan ng asawa ko. At pina-ultrasound naming at laking tuwa ng asawa ko nang malaman naming kambal ito at isang babae at lalaki. Walang pagsidlan sa tuwa si Nena bawat araw, kaya ang plano naming ay tuluyan na naming sinunod. Lumipad kami papunta sa ibang bansa. Para doon manganak si Nena, doon na rin namin papalakihin ang kambal namin. Hindi rin sinabi ni Nena kay Andy na nabuntis siya nito dahil ito ang napag-usapan namin upang sa ganun pagdating ng panahon, wala kaming maging problema. Sa ngayon, andito kami sa ibang bansa at 5 taon na ang aming anak. Ang lihim namin ng asawa ko na ginawa sa Pilipinas ay tuluyan na naming linimot dito at masayang-masaya kami sa piling ng mababait at makukulit na bata na lalong nagpapasaya sa pinakamamahal kong si Nena. Makalipas nga ang ilang taon na namuhay kami sa ibang bansa, napagdesisyonan namin ni Nena na bumalik ka dito sa Pilipinas. Pansin ko rin kasi ang lungkot ng asawa ko. Alam ko na namimiss niya din ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Matiisin din kasi ito, hindi masyadong masalita, kaya nang sabihin ko sa kanya na babalik na kami ng Pilipinas, nakangiti talaga siya. Pabor din naman talaga sa akin dahil mataas ang cost of living sa abroad. Kaya kailangan talaga doble kayod ang gagawin. Naghanda nga kami ng pag-uwi, dinala na namin ang lahat ng gamit namin dahil wala na kaming plano na bumalik pa. Ipagpapatuloy na lang muli naming ang negosyo namin noon. Nakita ko talaga ang galak sa mukha ng misis ko. Hindi ko alam kung excited talaga siya at sabik na makita ang kanyang mga kamag-anak. Pansin ko rin na parang nanlamig siya sa akin. Simula nang nangyari noon sa kanila ni Andy, ramdam ko na may pagbabago sa kilos niya. Parang may hinahanap siya na hindi ko maibigay. Kahit anong gawin ko, parang pilit lang ang ligayang nararamdaman niya kapag napagkukwentuhan namin si Andy at tinatanong ko kung ano ang ginawa sa kanya, nabubuhayan at nagiging masigla. Alam ko at ramdam ko yun kahit hindi niya sabihin, sumasagi pa rin sa isip niya si Andy. Lagi ko na lang inuunawa ang asawa ko. Saka isa pa bata pa ang misis ko. Ako ay nagkakaedad na, kaya hindi ko na siya masabayan, pero kapag tinitingnan ko talaga ang aking asawa, talagang may inggit ka, dahil sa kakaiba nitong ganda, na talagang hindi ka makakatanggi. Naging ang mga ibang lahi kung saan kami nakatira. Nabibighani rin niya, nakikita ko talaga na humahanga sila sa aking asawa. May isang pagkakataon pa nga na namili kami sa grocery. Meron pa nagpa-picture sa kanya. Akala siguro nila, artista. Tapos ako na pagkamalan na driver ni Nena. Natawa na lang talaga ako, at maging si Nena. Nang makabalik na nga kami ng Pilipinas, una naming binisita sina tatay Pedring at mga kapatid niya. Malaki na rin ang ipinagbago ng probinsya. Pero ang nakakalungkot, mahina na sina tatay Pedring at Nanay Rosing. Kaya nadagdagan pa ang lungkot ng asawa ko. Kaya tinatanong ko siya kung ano ang magpapasaya sa kanya. Baka gusto niya mamasyal kami, pero wala naman daw. Okay lang naman daw siya. Kaya ang ginawa ko, pinagpatuloy ko lang ang negosyo namin na naudlot noon sa pag-alis namin. Medyo naging abala ako sa trabaho at negosyo. Kailangan ko kasing makabawi sa mga nagastos namin noon kaya minsan hindi na rin ako nakakauwi. Tinatawagan ko na lang ang asawa ko at kinukumusta. Siya naman ay busy na rin sa pag-alaga ng kambal namin kahit na may yaya ang mga bata, kaya lang talagang may napansin ako sa asawa ko. Kaya minsan bago kami matulog, sinariwa ko ang mga alaala namin noon bago pa lang kami, hanggang sa mapadako ang usapan namin kay Andy.
Doon nakita ko na nakangiti siya, parang biglang kumislap ang kanyang mga mata. Kaya tinanong ko ang totoo, namimiss mo ba si Andy? Hindi siya sumagot, pero nakita ko na ngumiti ang asawa ko. Maya-maya pa, nagsalita ito, patawarin mo ako, pero hinahanap ko talaga ang mga lambing niya. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para mapaligaya ako, kaya nga ayaw ko na dagdagan pa. Pero hindi na niya tinapos ang mga sasabihin pa, kaya ako na lang ang nagpatuloy. Saan ba ang probinsya ni Andy? Hanapin natin o kaya papuntahin mo dito, sabi ko kay Nena. Nakita ko talaga sa mukha ng asawa ko ang ngiti, sabay yakap sa akin. Talaga, papayag ka? Papuntahin ko dito. Sabi agad ng maganda kong asawa. Sige, matipid ko na sagot. Dahil parang naninikip ang dibdib ko sa mga narinig ko, hindi ko na lang pinahalata. Mabilis naman na kontak ng asawa ko si Andy, dahil makalipas nga ang 1 linggo, nandito na sa bahay si Andy. Good morning, sir. Yan kaagad ang bungad niya sa akin. May ipapagawa po ba kayo? Tanong agad ni Andy sa akin. Kinausap ko agad si Andy. Sinabing ko na may ipapagawa ang misis ko. Kayo na lang ang mag-usap. Aalis muna ako para asikasuhin ko ang negosyo namin, sabi ko kay Andy. Kaya naman, kinuha ko ang susi ng kotse. Sabay, alis na rin. Neng, ikaw na muna ang bahala kay Andy, bilin ko kay Nena. Tumango na lang ito. Sabay niyaya si Andy papalapit sa kanya para ituro ang ipapagawa niya. Ako naman ay nag-drive sandali at nag-park ako sa isang fast food na malapit dahil hindi ko na kaya ang panlalabo ng aking mata. Tuluyan na kasing umagos ang luha dito. Hindi ko kaya na mawala sa akin ang aking asawa, pero ayoko naman na makita siya na malungkot at hindi masaya sa pagsasama namin. Kahit masakit sa kalooban ko, gagawin ko at papayag ako para sa aking mahal na asawa. Dahil sa pag-alis ko sa bahay sa oras na ito, alam ko na ang mangyayari. Alam ko na masisiyahan at maliligayahan ang aking asawa. Matapos ang halos 1 oras ko doon sa parking, nakapagdesisyon muli ako. Nandito na ito. Ako rin ang may kasalanan sa lahat ng ito. Bakit ako pumapayag? Kaya matapos na magpunas ako ng luha, umabante na ako, papunta ng aking opisina. Hello, sino po ito? Yan ang narinig na tanong ng asawa ko sa kausap niya. Dinig na dinig ko kasi ang cellphone nito dahil naka-loudspeaker. Umuulan kasi nung araw na iyan, kaya medyo maingay, kaya siguro nilakasan ng asawa ko ang speaker ng phone niya. Ako po si Estella, asawa ni Andy. Nandyan po ba siya? Tanong ng kausap ng asawa ko. Andito siya, parang nainis na sagot ni Nena. Maaari po ba makausap si Andy? Emergency lang po. Sabay naman noon, nilapitan niya si Andy na andun sa kusina. Habang tumutulong kinayaya na maghanda ng pagkain, nagkatinginan silang dalawa, sabay sabing, ang misis mo Andy, kausapin ka raw. Sabay alis ni Nena na parang nagalit. Si Rafael, uwi na po ako ng probinsya. Pinababalik na ako ng asawa ko. Paalam ni Andy, ikaw ang bahala, kailan ba balak mo bumalik? Ngayon na po sana. Sagot ni Andy, sandali lang kukuha lang ako ng pera. Sabi ko kay Andy, sabay pumasok na rin ako sa kwarto namin. Pagdating ko sa loob, nakita ko si Nena na nag-iimpake ng damit. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Tanong ko kay Nena, sasama ako kay Andy. Biglang sagot nito sa akin. Nagulat ako sa sinabi ng misis ko at bakit. Tanong ko pa, basta sasama ako sa kanya. Matigas na sagot ng asawa ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Lahat na nga ibinigay ko sa asawa ko para maging masaya siya at buo ang pamilya namin. Tapos iwan niya ako para sumama sa iba. Napaupo na lang ako sa kama at hinintay ko ang mga susunod na gagawin ng misis ko. Tuluyan nga itong lumabas, dala ang maleta. Sinundan ko ito hanggang garahe. At sabay na sana silang lalabas ni Andy nang makita nila ako. Mag-usap muna tayo. Yan ang sabi ko sa kanilang dalawa at hinarap ko si Andy. Kung inaalala mo ang asawa mo sa probinsya, siya na lang papuntahin mo dito. Papaayos ko ang 1 kwarto sa itaas. Pwede kayo doon, napatingin naman sa akin.
si Andy, sabay sabing, kayo po ang masusunod. Muli akong humarap kay Andy. Kahit ano papayag ako. Alam ko naman ang ginagawa mo sa misis ko. Maari mong patirahin ang asawa mo dito. Magsama-sama tayo dito. Para hindi ka na rin mag-alala sa pamilya mo, wag mo lang kukunin ang asawa ko. Pakiusap. Yan ang mga salitang binitawan ko kay Andy. Kahit na hindi ko alam kung ano ang magiging sitwasyon namin sa bahay. O nga naman Andy, si Estela na lang ang papuntahin mo dito. Sabi ng asawa ko. Hindi ako sigurado kung sasama dito yun. Wala din kasi may iwan doon sa nanay niya sa probinsya. Pasamahin mo na rin ang nanay niya, malaki naman ang kwarto doon, saka may bubuksan akong bagong branch ng negosyo, baka gusto ng asawa mo na magtrabaho. Sabi ko kay Andy, sige po sir, kakausapin ko. Bumalik na nga ang misis ko sa kwarto dala ng maleta niya, sumunod ako. Kinausap ko siya, ikaw na ang bahala sa kanila, kausapin mo si Andy, wala sanang makakaalam ng lahat ng ito. Sumagot naman ang asawa ko na, ako na ang bahala sa kanila. Makalipas nga ang isang linggo, dumating ang asawa ni Andy na si Estela at nanay nito, may kasama rin itong sanggol na siguro wala pang 1 taon na anak pala ni Andy, sir. Asawa ko po si Estela, saka nanay niya si Inay, bumati naman sila sa akin at masayang nakipag-usap. Andy, samahan mo sila sa kwarto nila, sabi ko pa, pagalis ko. Napansin ko bata pa ang asawa ni Andy, siguro, mga 19 lang ito, mukhang inosente, pero maganda siya, mabihisan lang ng konti, pwede na doon sa aking opisina. Saka mukhang mas maganda pa sa misis ko, sabi ko sa sarili, kinabukasan niya, kinausap ko silang lahat sa bahay, kasama sina Yaya at asawa ni Andy, binigyan ko sila ng mga toka ng trabaho. Andy, ikaw ang maghahatid ng mga bata sa school. Gamitin mo yung sasakyan. Ikaw na rin ang personal driver ni Nena. Kayo Yaya, yung anak ni Andy, kasama na yan sa aalagaan nyo. Huwag kayong mag-alala, dodoblehin ko ang sahod ninyo. Napangiti naman sa tuwa si Yaya. Ikaw Estela, doon ka bagong branch ko. Ikaw ang magiging sekretary doon, may makakasama ka naman doon, tuturuan ka kung paano. Talaga sir. Sabay na payakap sa akin ito. Salamat talaga sir. Gusto ko talaga magtrabaho. Tuwang-tuwang sabi ni Estela, ang asawa ni Andy. Napatingin naman sina Andy at misis ko kay Stella at parang bang may mga ibig sabihin ang mga ngiti nito. Hindi ko na lang pinansin. Naging sekretary ko nga si Estela. Madali lang niya natutunan ang trabaho, palibhasa. Porsigido talaga. Para mabigyan rin daw niya ng pera ang inay niya, araw-araw sabay na kaming umaalis ni Estela at pag-uwi, dinadaanan ko siya sa branch, para sabay din kaming uuwi, palakwento rin si Estela, nalilibang din ako na kasama siya, minsan, kumakain kami sa labas, natutuwa siya, dahil ngayon lang daw niya naranasan iyon at kung kay Andy lang daw kasi, wala siyang maasahan. Lumipas ang 3 buwan na ganun ang palaging nangyayari. Naging panatag na ako, dahil abala kami pareho sa mga negosyo. Napansin ko rin na nabawasan na ang madalas na pagsama ni Nena at Andy, dahil nandyan si Estela. Masaya kaming lahat, at sabay-sabay kaming kumain, kasama ang Yaya at ang inay ni Estela, hanggang sa isang balita sa television ang nagpagulat sa amin. Isang sasakyan na kulay pulang Innova ang sumalpok sa concrete barrier. Habang binabagtas nito ang kahabaan ng flyover, sinasabing dead on arrival ang driver nang dumating sa hospital dahil sa tinamo nitong pinsala sa katawan. Dahil sa bilis na patakbo ng sasakyan, nakilala ang 2 sakay nito na sina Andy at Nena. Hindi ko na natapos ang pinapanood ko. Dahil sa mga luha sa mata ko na dumaloy, halos hindi ako makahinga sa mga nakita ko. Alam ko na magkasama si Andy at Nena ng araw na iyon papunta ng opisina. Halos mawala ako sa aking ulirat habang pinapanood ko ang balita. Hindi ko napansin na nakatingin pala si Estela sa akin. Nakita rin niya ang napanood ko. Muling napayakap sa akin si Estela at sabay sabing, "Sir, anong gagawin natin? Wala na sila." Sabi pa nito, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung pupuntahan ko ba sila sa hospital o ano. Napaupo ako sandali habang sinisiko ang sarili ko. Bakit kailangan mangyari sa taong mahal ko ito? Lahat nga ay gagawin ko para sa kanya. Baliwala ang mga material na ito. Kung wala ang taong mahal ko, hindi ko na napansin na
Nadampot ko ang flower vase, sabay na ibato ko at nabasag. Kaya naman sumabulat ang mga basag nitong piraso. Kasunod noon, parang natauhan ako, parang nagising ako, dahil sa narinig ko na pagkabasag. Si Estela naman ay patuloy din sa pag-iyak. Tara, puntahan natin, yan ang nasabi ko kay Estela. Agad kaming sumakay ng sasakyan, halos paliparin ko ang sasakyan sa pagmaneho, kaya lang minsan hindi ko makita ang daan, dahil sa luha, na tumutulo sa mga mata ko. Sir, sorry, dahil inaway ko sila, kaya sila umalis at nadisgrasya. Biglang sabi ni Estela. Natigilan ako sandali at napatingin sa kanya. Mamaya na tayo mag-usap, sabi ko na lang kay Estela. Asan ang asawa ko? Tanong agad ni Stella. Doon sa guard sa Mailabi. Sino po kayo? Tanong naman nito. Ako yung asawa noon driver na aksidente sa playover. Sabi pa nito, nasa basement na po yung Betty. Masyado malala ang tama niya, kaya hindi na umabot ng buhay. Pero yung kasama niya na babae nasa ICU critical daw. Sabi nito, sa narinig ko. Nabuhayan ako ng loob sa asawa ko. Saan ang ICU ninyo? Sa 5th floor po, sir. Sagot muli ng gwardya. Wala kaming sinayang na oras. Agad kaming sumakay ng elevator ni Estela. Panay ang dasal ko, na sana okay siya at ligtas. Sir, bawal pa po ang dalaw ngayon. Mamaya pa na 4 hapon, kaya nagpakilala ako. Ako si Rafael. Ako ang asawa ng babaeng nakasakay sa Innova na naaksidente. Kayo pala, sir. Pasok po kayo. Kanina pa nga. Naghahanap ng relative si doktor. Dahil may mga gagawin daw na operasyon. Agad naman kaming pumasok ni Estela. Nakita ko ang isang babae na nakahiga sa bed ng ICU. Marami tong nakakabit na aparato. Halos hindi rin makilala ang mukha nito. Yan ba ang asawa ko? Tanong ko kay doktor. Sir, masyadong grabe ang tinamo niyang pinsala. Ang mukha niya ang tumama sa salamin, kaya marami itong sugat. Putol rin ang kanyang mga paa. Dahil sa pakakaipit, kinakailangan maoperahan agad. Pero hindi pa rin sigurado kung may mga internal organ na nasira sa kanya. Naghihintay pa kami ng results. Pakiusap doktor, gawin po ninyo ang lahat para mabuhay ang asawa ko. Pakiusap ko pa, pagkatapos ko na pirmahan ang mga dokumento at magbayad na rin para sa gagawing operasyon. Dinala na agad si Nena sa operating room, tanging kamay lang niya. Ang nahawakan ko, awang-awa ako sa kanya. Doon ko rin naramdaman ang pagod. Kaya nagpaalam muna ako kay Estela na uwi muna. Sir, sabay na ako sayo. Babalik na lang ako mamaya. Kukuha na rin ako ng gamit para sa mga susunod na araw. Ako muna ang magbabantay dito, sabi ni Estela. Kaya muli namin binaybay ang daan pa uwi ng bahay. Sakto naman na dumating sina Yaya at nanay ni Estela. Kaya sila na muna ang inutusan ko na magbantay sa ospital. Dahil si Estela aayusin din ang labi ni Andy. Makalipas ang 1 linggo, matapos malibing si Andy at si Nena ay nasa hospital pa rin. Sarado din muna ang opisina namin, nagpapahinga muna kami sa bahay. Sir, sa ngayon nawala na si Andy at nasa ospital si Ma'am, pansamantala ako muna. Ang gagawa ng mga ginagawa niya, sabi ni Estela sa akin, kaya nagulat ako sa sinabi ng asawa ni Andy. Paano ka nakapasok dito sa kwarto? Biglang tanong ko kay Estela, hindi na mahalaga yan sir. Pero alam ko na pareho tayong nangungulila sa asawa. Pareho tayong sabik sa mga yakap ng asawa. Sabi pa ng asawa ni Andy, alam ko sa sarili ko na hindi ako makakatanggi kay Estela. Ano man ang gustuhin niya, kaya ng araw na iyon. Nagawa namin ni Estela ang lahat ng pangulila sa asawa. Masarap sa pakiramdam na meron kang outlet na lalabasan para maibsan ng mga problemang aking pasan. Sa tulong ni Estela na asawa ni Andy, muling sumigla ang aking buhay. Sir, Rafael, madamay ang spinal cord ng misis ninyo. Nadurog ito, kaya inaasahan natin na hindi na ito makakalakad. Masyado rin na damaged ang lower extremities niya, paliwanag ng doktor sa akin. Napag-usapan kami naming nailabas na ng hospital si Nena at sa bahay na lang magpagaling. Milyon halaga na rin kasi ang nagastos. Tinapat na nga kami ng doktor sa kalagayan ng asawa ko. Buhay nga si Nena, parang gulay naman ito. At aalagaan ko ng habang buhay, ngayon tuliro na naman ang utak ko. Paano na ang gagawin ko? Kinuha ko na rin si Nena ng 2 caregiver na magbabantay sa kanya,
24 oras, bale, 2 palitan sila. Pansin ko rin ang pagpayat ni Nena, yung dating ganda nito. Tila ba unti-unti nang naglalaho, ang dating hinahangaan ko sa kanya. Hindi ko na makita, tanging mata lang nito ang gumagalaw. Buhay nga siya at humihinga, pero parang wala na rin. Hanggang sa unti-unting nabaling ang pagtingin ko sa dating asawa ni Andy. Mabait at talagang porsigido sa buhay si Estela. Kahit hindi ako pumasok sa opisina, kayang-kaya niya, nagtiwala ako kay Estela. Hinayaan ko siya sa isang branch ng negosyo ko, walang kaming usapan ni Estela kung ano ang gagawin minsan. Naiisipan na lang namin na lumabas, mag-out of town, doon ko na pag-isip-isip ang lahat, sayang ang lahat ng oras ko at pera kay Nena. Kahit anong gawin ko noon, hindi pa rin siya masaya, minahal ko siya at binihisan. Pero, kaya pala niya akong ipagpalit, mahal ko ang asawa ko. Pero ang realidad ng buhay ang dapat ko nang harapin. Tama nga ang kasabihan na bawat tao ay may itinakda sa'yo at alam ko na kung sino iyon. Meron palang babae na talagang karapat-dapat sa pagmamahal ko at iyon ay si Estela. Kahit malayo ang agwat ng edad namin, magkasundo kami. Ramdam ko ang tunay na saloobin ni Estela. Pinatawag ko na rin sina Tatay Pedring at mga kapatid ni Nena. Pinapunta ko sila sa bahay para makasama nila lalo. Na nang tuluyang bumagsak ang katawan ni Nena, hindi na ito nakarecover. Kaya makalipas lang ng 1 taon, inilibing namin si Nena, kasama ng puntod ni Andy. Alam ko na masaya si Nena sa kalagayan niya ngayon, dahil kasama na niya at kapiling ang kanyang totoong minamahal. Doon ko lang din naalala ang sabi ni Estela noong naaksidente sina Andy. Inaway pala ni Estela si Andy. Dahil nahuli niya pala ito na magkasama sa kwarto kasama ang aking asawa, nakipaghiwalay si Estela kay Andy. At sinabi niya sasabihin daw sa akin ang kanyang natuklasan, umalis daw noon si Andy. Nagalit at sumama si Nena, sabi ng mga nakakita, hindi raw aksidente ang nangyari sa dalawa, sinadya raw na ibangga ng driver at ihulog sa playover ang sasakyan nila, doon ko na napagtagpi-tagpi ang lahat. Hanggang sa huling sandali, si Andy pa rin ang gusto ng asawa ko. Pero pinatawad ko na sila, may kasalanan ako, aaminin ko, dahil pumapayag ako. Pero tapos na iyon, masaya na muli ako, kapiling ang tunay at totoong asawa. Na kahit kailan hindi naghahanap ng iba at totoong masaya, sa kabila naman na wala na si Nena, kinuha ko ang mga kapatid niya, para mag-aral, ang iba ay pinasok ko sa aking negosyo. Kasama rin sina Tatay Pedring at Nanay Rosing. Sa ngayon may sarili na kaming anak ni Estela. Lumaki na rin ang kambal na anak ni Andy at Nena, at anak din ni Estela kay Andy. Tinanggap ko silang lahat at minahal, dahil iyon din siguro ang misyon ko sa aking buhay.